Anong klaseng buhay nga ba mayroon ng mga bodyguard ni Kim Jong-un? Mapapaisip ka talaga. Ano ang buhay ng mga bodyguard ng isa sa mga pinakamahigpit at pinakamalihim na leader sa mundo? Ano ang araw-araw nilang dinaranas? May social life ba sila? May kaibigan? May pamilya bang regular nilang nakikita? Marahil para sa marami, ito ay isang trabahong hinding-hindi mo papangarapin. Pero ang hindi nyo alam, ang maging bodyguard ni Kim Jong-un ay nangangahulugang kabilang ka sa pinaka-pinoprotektahang sundalo sa buong bansa. Kaya ngayon, sisilipin natin ang totoong buhay ng mga bodyguard ng pinakamakapangyarihang tao sa North Korea. Nagsisimula ang lahat sa tinatawag na special villas, mga lihim at mahigpit na binabantayang compound na eksklusibong ginagamit ng Kim family. Hindi ito simpleng rest house o vacation home. Ang mga lugar na ito ay itinayo para sa personal na pamumuhay, pahinga at mga private activity ng leader. Kaya direktang konektado ang mga ito sa mga bodyguard. Dahil kung nasaan ang leader, doon naroon ang pinakamahigpit na seguridad. Sa labas, pare-pareho ang itsura ng North Korea, secured, tahimik at kontrolado. Pero sa loob ng mga bakod na hindi karaniwang makikita sa public map, may ibang mundo. Isang mundong may sariling oras, sariling galaw, at sariling patakaran. Ang mga pumapasok lang dito ay ang mga piling officials, staff, at mga bodyguard na dumaan sa matinding screening at training. Dito naglilingkod ang mga bodyguard na pinipili habang teenager pa lamang. Kadalasan bandang 17 years old pa lang. Mula sa araw na ma-assign sila sa mga special villas, ang personal na buhay ay unti-unti nang nawawala. Ang tungkulin nila ay manatiling alerto sa loob ng compound, araw at gabi, kahit pa sa oras na pinakapayapa ang lahat. Ang trabaho ay hindi lang pagbabantay sa isang tao, kundi pagbabantay sa mga sikreto ng buong sistema. Sa loob ng mga special villas, umiikot ang kapangyarihan ng iilang tao. May sapat na pagkain, kuryente at luho, habang sa labas ng mga bakod, maraming ordinaryong mamamayan ang nakararanas ng kakulangan na pang-araw-araw na pangangailangan. Tulad ng nabanggit kanina, ang mga bodyguard sa North Korea ay pinipili habang bata pa. Sa edad na 17, kung saan sa maraming bansa ang kabataan ay nag-aaral, naglalaro o nag-e-enjoy ng simpleng teenage life. Ibang-iba ang realidad sa North Korea. Dito ang mga lalaking kabataan ang pinipili para sa bodyguard units ng leader. Sa pag-abot nila ng humigit kumulang 17 taong gulang, nagsisimula na ang masusing pagsusuri. Hindi lang pisikal na lakas ang tinitingnan, sinisilip ang malinis na family background, hindi lang sa magulang kundi hanggang sa malalayong kamag-anak. Mahalaga rin ang maayos na kalusugan, itsura at disiplina dahil ang trabaho ay nangangailangan ng matinding physical at mental strength. Higit sa lahat, hinahanap dito ang absolute na katapatan sa estado at sa leader. Kapag napili ka, halos doon na nagtatapos ang normal na kabataan. Ang mga araw na sa ibang bansa ay ginugugol sa paaralan o paglalaro ay napapalitan ng mahigpit na training. Mahabang oras ng pagbabantay at buhay na kontrolado ang galaw at komunikasyon. Karaniwan ang assignment ay tumatagal ng humigit kumulang 13 taon. At sa panahong iyon, ang pakikipag-ugnayan sa labas ng unit ay sobrang limitado. Para kang nabubuhay sa isang mundong hiwalay sa ordinaryong lipunan. Kaya ang social life, halos wala. Hindi ito katulad ng normal na sundalo na may weekend off o may oras tumawag sa kaibigan. Sa loob ng unit, doon lang umiikot ang mundo nila. May kasama sila araw-araw, mga kapwa bodyguards. Pero iyon ay professional bond, hindi barkadahan. May tiwala, may samahan, pero laging may distansya at bantay ang kilos at salita. Sa pamilya, bihira na ang personal na koneksyon. Pinapayagan ng limitadong komunikasyon, kadalasan kontrolado at minomonitor. May ilan na nakakauwi paminsan-minsan, pero hindi ito regular at hindi garantisado. Sa maraming kaso, taon ang binibilang bago muling makita ang magulang o kapatid. At kahit sa mga sandaling iyon, hindi sila pwedeng magkwento ng detalye tungkol sa trabaho nila. Ang mas mabigat, alam nilang ang buhay ng pamilya nila ay parang collateral. Kung magkamali sila, hindi lang sila ang may parusa. Maaaring madamay ang mga mahal nila sa buhay. Ang paniniwalang itinatanim sa kanila ay simple pero mabigat.
Ang buhay ng bodyguard ay nakatali sa buhay ng Supreme Leader. Hindi ito symbolism lang. Isa itong doktrinang inuulit-ulit sa training na ang pinakamataas na tungkulin ay ang protektahan ng leader, kahit pa ang kapalit ay sariling buhay. Sa sistemang ito, ang personal na pangarap ay nawawala at ang katapatan ay nagiging sentro ng kanilang pagkatao. Alam nyo ba kung ano ang nangyayari tuwing gabi sa loob ng compound? May mga nagsasabing kapag sumapit ang gabi, sunod-sunod na pumapasok ang mga sasakyan sa magkakahiwalay na gate ng special villas. Walang ingay sa labas, pero sa loob ay may pagtitipon at ingay na nagaganap. Nakabukas na ang mga ilaw, puno na ng pagkain ng mga mesa, at ready na rin ang mga entabladong inihanda para sa private performances. Sa loob ng mga gusali, nagsisimula ang mga mahigpit na kontroladong pagtitipon. May tugtugan mula sa mga piling grupo at performer, may inihandang alak at mamahaling sigarilyo, at iba't ibang mga programa. Ang mga babaeng performer at staff ay dinala na doon bago pa man magsimula ang gabi at hindi pinapayagang umalis hanggat hindi tapos ang pagtitipon. Walang pwedeng tumanggi at walang pwedeng magtanong. Habang nagaganap ang lahat ng ito sa loob, ang mga bodyguard ay labas sa eksena. Nakaposte sila sa mga entrance, hallway at paligid ng gusali. Tahimik lang sila, walang emosyon at laging nakaalerto. Hindi sila tumitingin ng matagal sa mga bisita at sa mismong party. Hindi sila nakikialam at lalong hindi sila nakikisali. Ang kanilang papel ay manatiling invisible pero handang kumilos anumang segundo. Ang mas mabigat nilang tungkulin ay hindi lang protektahan ng tao sa loob, kundi protektahan ng mga lihim ng gabing iyon. Walang pwedeng lumabas na kwento. Walang pwedeng magdala ng kahit anong detalye palabas ng compound. May mga special villas na itinayo sa strategic na lokasyon, kabilang ang mga lugar na malapit sa border ng China, gaya ng compound sa Changsong County. Hindi ito basta pagpili ng tanawin. Ang ganitong lokasyon ay sadyang mahirap lapitan at mas komplikadong atakihin. Kaya mas mabigat ang papel ng mga bodyguard na naka-assign dito. Para sa mga bodyguard, malinaw ang kanilang trabaho. Panatilihing sarado at tahimik ang paligid ng compound. May mahigpit na perimeter at anumang paglapit ng sibilyan kahit aksidente ay agad itinuturing na banta sa seguridad. Kapag may lumapit sa restricted zone, aalertuhin muna ang security at kung hindi susunod sa utos o patuloy na lalapit, ang bodyguard ay may otoridad na pigilan, hulihin o gumamit ng puwersa ayon sa utos ng kanilang unit. Sa mga lugar na itinuturing na absolute secrecy zones, maaaring gumamit ng matinding puwersa kapag may seryosong banta. Dito nagiging mabigat ang responsibilidad ng bodyguard. Hindi lang sila bantay ng tao sa loob, kundi tagapagpatupad ng katahimikan sa labas. Kaya kung ang isang bodyguard ay sawa na sa ganitong buhay, may paraan kaya para makatakas. Ang pagtakas ng isang bodyguard sa North Korea ay hindi simpleng pag-alis. Ito ay paglabag sa sistemang minsan mong pinrotektahan. Bilang bahagi ng elite security, mas mahigpit ang bantay sa iyo kaysa sa ordinaryong mamamayan. Alam ng estado kung sino ka, saan ka pupunta, at kung sino ang mga kamag-anak mo. Kaya kapag may bodyguard na nagbalak tumakas, hindi lang sarili mong buhay ang nakataya, kundi pati ang mga taong konektado sa iyo. Ang pagtakas ay karaniwang nagsisimula sa sandaling mawala ang proteksyon ng sistema. Kapag tinanggal sa posisyon, pinaghinalaan dahil sa kamag-anak na tumakas o biglang inilipat sa mas mababang tungkulin, doon nagsisimulang pumasok ang takot. Alam mong kapag na-label ka bilang hindi tapat, oras na lang ang binibilang. Sa puntong iyon, ang pananatili ay mas delikado pa kaysa sa pagtakas. Ang aktwal na pagtakas ay madalas dumadaan sa border papuntang China dahil mas mahaba at mas mahirap bantayan ang hangganan na ito kumpara sa border papuntang South Korea. Isa sa mga kilalang daanan ay ang Amnok River, isang ilog na nagyeyelo tuwing winter. Sa unang tingin, parang tahimik lang dito at walang buhay sa lugar na ito. Pero sa totoo lang, mahigpit itong binabantayan at isa sa pinaka-sensitive na border. Ang pagtawid ay ginagawa sa oras na mababa ang visibility. Madalas kapag sobrang malamig ang panahon, malakas ang hangin kaya natatakpan ang tunog ng mga yapak. Pero isang maling hakbang o maling oras lang, pwedeng doon na rin magtapos ang lahat para sa iyo. Mas mabigat ang kaba kapag sinusubukan ng tumakas. Dahil alam nila kung gaano kabilis magbago ang sitwasyon
kung kailan mahina ang ilaw, kung anong oras mas delikado, at kung anong simpleng kilos ang pwedeng mag-trigger ng alarma. Kung makatawid man sila papuntang China, hindi pa rin tapos ang panganib. Hindi agad ligtas sa mga tumatakas dahil may mga nahuhuli ng mga otoridad sa China at ibinabalik sa North Korea kapag walang papeles. Para makaligtas, kailangan nila ng tulong mula sa mga contact, simbahan o secret network. Mga tulong na hindi basta nakikita o natatanggap kung wala kang koneksyon. At kahit makatakas man sila, doon magsisimula ang mabigat na katotohanan. Ang pagtakas ay madalas nangangahulugan ng habang buhay na pagkakahiwalay sa pamilya, sa dating buhay at sa kanilang tunay na pagkatao. Pagkatapos ng humigit kumulang 13 years ng serbisyo, kung hindi ka tumakas o naparusahan, ang isang elite guard ay maaaring payagang mag-aral o pumasok sa trabaho sa labas ng unit. Para itong gantimpala kung tutuusin sa mahabang taon nilang katapatan. Pero sa realidad, hindi ito siguradong proteksyon. Isang bagay lang ang pwedeng bumura sa lahat ng mga taon mong pagsusumikap. Kapag may kamag-anak na nag-defect o pinaghinalaang hindi tapat sa estado, damay ka. Kahit wala kang kasalanan, pwedeng ipawalang bisa ang mga benepisyo mo, posisyon at mga oportunidad mo. Ang loyalty ay may kondisyon at pwedeng bawiin anumang oras. Paglabas mo ng compound, ibang North Korea na ang makikita mo. Wala ang sapat na pagkain, wala ang tuloy-tuloy na kuryente, at laganap ang sakit at kahirapan. Maraming pamilya ang nagtsatsaga sa isang araw na isang beses lang kumain para lang mabuhay. Sa sandaling iyon, nagiging malinaw ang pagitan ng dalawang mundo, ang protektadong buhay ng elite at ang araw-araw na pakikibaka ng ordinaryong mamamayan. Sa loob ng maraming taon, ang buhay ng isang bodyguard sa North Korea ay umiikot sa iisang tungkulin, protektahan si Kim Jong-un at panatilihing lihim ang lahat sa loob ng compound. Bata pa lang, tinuturuan na silang manahimik, sumunod at isantabi ang sariling buhay kapalit ng tungkulin. Mahalaga itong maintindihan dahil ang nakikita ng mundo kay Kim Jong-un, mga parada, talumpati at summit ay panlabas lang. Ang tunay na kwento ay nasa likod ng mga bakod, isang sistemang pinatatakbo ng katahimikan at pagkatakot. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.